sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po. Ako po si Maui, isang masugid na tagapakinig ng programa ninyo. Sumulat po ako para ibahagi ang kwento ng kabutihang hindi ko akalaing babalik sa amin balang araw. Ganito po kasi. Single mom po ang nanay ko. Ang ikinabubuhay namin noon ay ang pagtitinda niya ng ginanggang. Saging na saba po yun na inihaw kasama ang balat. Pagluto na, babalatan, papahira ng mantikilya at bubudburan ng konting asukal. Lumaki po ang nanay ko sa Cagayan de Oro at doon daw sikat na merienda ang ginanggang. Malapit po kami sa eskwelahan nagtitinda. Bata pa lang po ako noon pero malinaw pa rin sa alaala ko ang itsura ng mga batang bumibili. Pawisan, pagod at gutom na gutom. May mga pagkakataong kulang ang dala nilang pera. Minsan kulang ng 50 sentimos o piso. Pag minalas-malas, mas malaki pa yung kulang sa binabayad. May mga pagkakataon pa na walang pambayad at hinihingi na lang. Pero kahit ganon, nakangiti pa din silang inaabutan ng nanay ng mainit na ginanggang. Kawawa naman daw kasi yung mga bata at baka gutom na gutom na. Naiinis ako minsan kasi alam ko na kailangan namin ang bawat sentimo para mabuhay. Ganon kasi talaga si nanay. Tahimik ang kabutihan at walang hinihintay na kapalit. Para po sa kanya, mas mahalagang malalamanan ang sikmura ng ibang bata kesa sa dagdag na barya sa bulsa namin. Ngayon po nagtatrabaho na ako kaya hindi na kailangang magtinda ni nanay ng ginanggang. Hindi naman po kami mayaman pero nakakaraos na kami sa buhay. Kamakailan lang po nagka-mild stroke ang nanay ko. Hindi ko po ikakaila na takot ako. Bukod sa pangamba sa kalagayan niya, inisip ko rin kung paano namin haharapin ang malaking bayarin sa ospital. Bilang anak, mabigat sa dibdib ang takot at responsibilidad. Ngunit dumating po ang isang himalang hindi ko kailanman makakalimutan. Nung palabas na kami ng ospital, inihanda ko na ang sarili ko sa malaking babayaran. Laking gulat ko po nang sabihin sa akin na kaunti na lang ang kailangan kong bayaran. Hindi daw po nagpapabayad yung doktor ng nanay ko. Binura niya ang malaking bahagi ng bill at sinulat ang mga katagang, "Pagaling po kayo. Salamat sa masarap at mainit na ginanggang noong nag-aaral pa ako." Ay, nakaiyak naman. Hindi ko po alam kung sino siya sa mga batang binigyan ni mama ng ginanggang noon. Pero sa sandaling yon, napagtanto ko na ang kabutihan na ginagawa mo ng tahimik sadyang bumabalik. Hindi man agad, hindi man inaasahan, pero darating. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ang kwentong ito. Sana po ay magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang simpleng kabutihan ay may malaking epekto sa iba. Minsan nga, ito pa mismo ang magliligtas sa atin kapag tayo na ang nangangailangan. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Maui. Ay, ang ganda.
It's very heartwarming. Nakakaiyak siya. Alam mo yung parang may May kurot. kurot, Oo. oo. Pinigilan ko lang yung sarili ko, naiyak ako eh. Kasi alam kong parating na yung sipon ko. Ayoko kasi yung sipon, yung nilalabanan ko kasi siya eh. Oo. Mga 3 galon na ng tubig yung iniinom ko. Ayoko magkasipon. So, pinigilan ko talaga. Pero ito yung literal na, yung bang, yun nga sabi nga ni Jegs, parang literal Parang na... it struck a nerve Oo, sa'yo eh. meron talaga na. Hindi naman ikaw yung nanay, hindi rin naman ikaw yung anak. Hindi naman ako si Maui. Hindi mo tayo mag-anak. Correct. Bakit tayo ganito? Diba? Hindi naman kami na ospital, hindi naman kami na problema, pero bakit kami apektado, di ba? Pero ganun talaga ang epekto ng kabutihan, di ba? And in the same way po mga kabisyo na may mga nakikita tayo na mga masasama, tas itong masama na ito ay may mga epekto and it creates a ripple effect. Ganon din po kabisyo kapag ka ang kabutihan po ang spread po natin. Tama. 'Di ba? Meron din po siyang ripple effect. Yes. So anong choice? Alin po ang pipiliin mo? Magsispread ng kasamaan o magsispread ng kabutihan? Yan. At saka ang kabutihan po, pag tumulong ka, hindi ka mag-i-expect dapat Ng kapalit. Oo. 'Di ba? Kasi hindi mo alam kung anong ibabato sa'yo ng buhay. Kagaya nito, yung kwento ni Maui, di ba? Na talagang nakakatouch sa puso natin na sabay kami ni Nicole mo. Oh! Diba? So, nakakaano siya, antig ng damdamin. yun, literal na nakakaantig ng damdamin. Kasi yung hindi mo inaakala, biglang babalik sa'yo eh. Correct. Ito yung kung anong tinanim mo, ito yung aanihin mo. True. Diba? Ganyan. So ngayon, ang paalala po sa ating lahat ay patuloy na magtanim ng mga seeds of kindness. Hindi man sa ang intention nito is in the future, itong lahat ng mga tinulungan ko, in the future sila yung tutulong sa atin. Walang ganon. Basta gusto mo lang. Tsaka masarap sa pakiramdam yung alam mong nakakatulong ka. Yun din yung nangyari dun sa nanay ni Maui, 'di ba? Na masarap sa pakiramdam niya kahit medyo kulang yung kinikita nila, pero masarap sa pakiramdam niya na siya yung dahilan kung bakit nawawala ang pagkalam ng sikmura ng mga batang ito. And who would have thought? Ayan. 'Di ba? Ito biglang nag-flashback lang sa akin yung movie na luma na. Alright, syempre, yung Home Alone. Yes. Yun si Kevin, yun naiwan. Naalala mo yun doon yung parang matanda na na Snow na tinulungan niya. Oo, yung na, kinatatakutan ng mga tao. Na at the end of the story, yun pala yung makakatulong sa kanya kasi ginawa niya ng kabutihan eh. So parang ganoon, at the end babalik sa iyo yung yung kabutihan eh. Pay it forward. May yan. ganun na may ganung klaseng pakiramdam. Ang sarap ng ang sarap ng ganyang klaseng feeling. Ang sarap, nakaka-feel good itong kwentong ito. Maganda siyang balik-balikan. Alam mo yung may takam sa utak at may takam sa puso kasi nung kinukwento yung dinidetalye yung ginanggang. Correct. Hindi ko pa nga alam na nakikita ko nakatikim ng ginanggang Ako pero, din eh. Pero diba Hindi ko nga alam kung tama yung pronunciation ko eh. Actually, pag sinasabi ko yung salitang ginanggang, parang nababastusan ako. o ginanggang ka na naman kaya lang talata ka nga. Correct. O ano yan, nagpaganggang ka na naman. Ngayon ko lang narinig yung ganyang klaseng merienda. Ayan. So, saan niluto yung Cagayan de Oro? Cagayan de Oro. Kung may mga taga Cagayan de Oro po Ayan, dyan, baka gusto naman pa-experience sa correct, tambalan, yung ginanggang. True, para makarelate naman kami. Tsaka parang feeling ko pag nakakain ka na ng ganun, mas gets mo yung kwento. Oo. Ganun. So, imaginein mo yung grabe yung puso din ng nanay ni Maui na sa totoo kasi, di ba, kailangan nila, pero yung mga bata na kulang yung minsan wala pang bayad. Walang pambayad, bibigay mo. So parang nakakataba ng puso yung kwento. Totoo. At I'm sure madami din tayong mga ganyang klaseng mga personal na kwento sa ating mga sariling mga buhay na mga hindi natin in-expect na tutulong sa atin. Actually, 'di ba, ang katotohanan at ang masakit at masaklap na katotohanan, minsan yung mga tumutulong talaga sa iyo strangers. Yes, oo. 'Di ba? Natandaan mo yung meron tayong isang tambalanisa na nag-message yung tungkol dun sa kanyang negosyo na kapag kakamag-anak
may pagpalibre, Oh, 'di ba? yan, Libre mo oo. naman 'to, grabe ka naman, 'di ba? Pero kapag ka stranger, sila pa mismo talaga Sila yung pa yung tutulong sa'yo, oo. 'di ba? Hindi naman natin nilalahat. Of course, Oo. kaya naman nandiyan yung pamilya kasi sila naman talaga yung tumutulong. Kaya lang minsan yung kwento mas gumaganda, mas nakakaantig kapag ka yung tumulong sa is somebody na hindi mo kamag-anak, stranger siya. Oo, Ang tapos galing. biglang babalik. Actually, itong mga ganitong klaseng kwento, mga sa pelikula lang natin to Diba? na napapanood, naririnig. Kaya nakakatuwa na, nangyayari talaga siya Oo, talaga sa in totoong real buhay. life, 'di ba? Yung mga ganong klase mga eksena na babalikan natin yung mga taong tumulong sa atin in the past. Tsaka isa po itong pagpapaalala na huwag ka talaga mang-aapi ng kapwa. Totoo, yan. Kasi bilog ang mundo. Correct, Hindi mo oo. talaga alam, isang araw, babaliktad ang mundo. Ang mundo ay umiikot, parang gulong. Ang buhay ay isang gulong, 'di ba? So, you'll never know kung sino yung nasa baba. Eventually, sila yung nasa taas. So hindi mo akalain na ilan doon kung sino man doon sa mga Mga batang paslit, na diba? yun na nabigyan ni nanay ng napakasarap na ginanggang. Correct ka. Balang araw maging isang doktor. Diba? And Oh. yun nga sabi niya, 'di ba ano yung sabi niya? Salamat. 'Di ba? Dahil binusog mo ko nung panahon na ako po ay nag-aaral. Isipin mo yun. Ang hirap po ng nag-aaral na gutom ka ha. Oo. Pero for somebody to be able to, give you food para ma-enjoy mo. Para maitawid mo yung araw kasi ang hirap na mag-aral ng walang kain, 'di ba? Tapos ikaw ang Yan. dahilan. Tuloy lang po natin yung paggawa ng kabutihan kasi hindi natin alam na buhay ang nababago Totoo. natin. Kagaya na lang ditong doktor na to, di ba? Correct So ka. imaginein mo kung hindi binigyan ni nanay ng ginanggang niyan, parang diniprive siya na parang walang-wala na. Siguro, baka hindi natin alam kung saan makakarating. Tama. Pero dahil sa ginanggang, parang nabago yung buhay. Correct. Posible. At mas marami nang natutulungan in the Oo. end. So Ayan. isipin mo yun, yung ganong ripple, yung ganong epekto na Ayan. napakaganda. Tsaka isa pang sinasabi ng kwento ng Bornay is yung talagang may kanya-kanyang panahon. Oo. May mga kanya-kanyang panahon. So, kung panahon ng batang yun na kumakalamang sikmura niya habang nag-aaral, at ikaw nasa parehas na sitwasyon, Oo. huwag kang mag-alala, isang araw, Mhm. mababago din ang buhay mo. Katulad Tama. nitong batang to na naging doktor, Tama. 'di ba? Yung kwento nga nung yung kumanta ng Golden ng K-pop Demon Hunters. Pag napakinggan mo yung kwento niya, it took 12 years. Wow. 'Di ba? Para magkaroon siya ng ganito kalaking break. At yung break na binigay sa kanya, Diyos ko naman, 'di ba? Apakaganda ng kantang Golden. Buong mundo. Totoo. Alam natin, memorize natin yung kantang Golden. 'Di ba? Lahat tayo kinakanta natin Oo. 'yan. And it took time. Yan. In God's perfect time Correct. talaga. Mangyayari Kaya ang lahat. Yan. Ganda. Ang ganda naman, Maui, ng naibahagi mong kwento. Thank you. We So, love it. Ang gandang pang-ending ng isang buong linggo. Yan, across the board, both sides, yung alam mo yung story na halimbawa, kung ikaw ay walang-wala, huwag kang mag-alala kasi si Lord may ginagamit na tao kagaya ni nanay. Correct ka. Diba na talagang maitatawid mo Tutulong. yung buhay. Oo. So at the same time, ikaw din naman na meron yung tulong mo, hindi mo alam kung saan makakarating yung tulong mo eh. Correct. So, Na ikaw yun. pala yung dahilan kung bakit na itatawid nila ang mga bagay-bagay. Di ba? Ayan. So, in a world where you can be anything, be kind. Ayan. Isang paalala po yan para sa ating lahat. Kasi babalik po yan sa inyo. Chulalu. Tsaka Bas- dagdag ligtas points sa langit. Oo, basta wag kang maniningil na wag kang mag-expect na may babalik sa'yo. Oo. Wag ginagawa mo yun dahil overflow siya ng heart mo. Correct. Dahil gusto mo lang talagang tumulong. Eto kasi si nanay, parang overflow na yung ng kabutihan niya eh. Hindi mo ginagawa dahil nakikita ng tao. Hindi mo ginagawa dahil para sabihin ka, ay, bait-bait mo naman. Oh, wala. Oo. So, ano lang, ang sa kanya lang is, kawawa naman kasi yung mga bata eh. Oh, kita si Maui, di ba naiinis pa siya sa Oo. nanay niya? Alam mo, for all you know, Maui, ang iniisip ng nanay, alam niyo po kapag kami po mga magulang ay naaawa din sa mga batang kalsada, ang lagi naming iniisip kasi yung mga sarili naming mga anak. Totoo. Yung Na what babalik. if, Oo. what if siya yun? Oo. 'Di ba? Parang paano kung siya yung anak ko na nanghihingi at nangangailangan kumakalamang sikmura, 'di ba? O saka lagi nating ini-example yan sa mga anak natin, di ba? Totoo. Nako, tingnan mo, napaka-bless mo dahil Correct. kahit papano, ganito yung buhay natin Oo. kumpara dyan sa bata na yan.
Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumiki ng ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ginanggang. Ginanggang. Curious tuloy ako sa Oo nga.